Good afternoon, Doc. CPRR po ako. CPRR po. Yun, okay. Year lang po ako na-diagnose ako ng IgA. IgA nephropathy. Yes. Kasi bigla kasing tumaas yung nagkaroon ng protein, tapos blood sa urine ko. Tapos yung creatinine ko, normal naman. So, i-advise akong mag-biopsy. Kaya nga doon nilaman. But still, pagkapos na akong ma-diagnose, binigyan ako ng gamot na prednisone. At yung creatinine ko do, still going up pa rin. Nag-start yung creatinine ko siguro 80, naging 120, naging 155, and now is 192. So sabi ng doktor, control ko lang daw yung BP ko. Eh, na-control ko naman nga. Yan still tumataas pa rin, no? Oo, yun nga, ikaw tuloy yung sabi, ang bigyan ako ng doktor, 3 months na nag-take, sa kanya ako bibigyan ng tulas. Eh, mag-ano? Pag tumaas pa. Oo, pag tumaas pa. Okay, sa IgA nephropathy, talagang ang medication is steroids. So, may mga patient ako, ganyan din, pero bumaba yung kanilang creatinine. Anong ginawa? Meron din mga ibang ginawa na maintain lang nila ganyan, pero biglang tumataas ngayon ang creatinine. So, address mo ang fluids, yung kinakain, at puyat. Tanggalin nyo na. Pag sinabi na kayo bawal puyat, huwag na kayo magpuyat. Lalong-lalo na kung may mga kidney problem po kayo. Or hypertension. Binibiro ko nga yung mga pasyente ko eh. Kung kinikita nyo million-million, magpuyat kayo. Sige. Million. Pero kung hindi, pwede naman yung trabaho the next day. At mas dumadami nga yung mga seafarer nating, Yes, Doc. Hindi ko alam, baka wala naman sa kami yung land dyan, ano? Yan, problema, Doc, pagka seafarer ka, wala kang control sa food eh. Correct. Kasi yung cook ang nagde-decide, wala kang magagawa talaga eh. Frozen. Iba-iba. Alam mo, meron akong seafarer. Seafoods yung nila doon. Tapos fresh. Bihira, no? Tapos yung isa, ang na-coach natin, kung hindi po, siya yung in charge. Yes. Napakaswerte. Siya in charge doon sa food na kaya nila prepare. Kaya, pag low carb niya yung cook niya. Ay, kung gusto nyo kapitan. So, pwede kahit kung mababago mo yung meal, tipid ka, puro itlog na lang, ano? Okay. Mahal ba ang itlog na yan? Mahal? Mahal pagka nasa barko ka, katas sa taong ka pabibili. Mahal yun. Okay. Dahil lang, ito si ma'am. Okay ba? Matanong? Yun ba? Ito. Hello po, Doc. Good afternoon. Yes po. Doc, itatanong ko lang po, kung natural po ba yung sa naglo-low carb, yung naglalagas yung buhok at pagbabago sa balat? Okay, yes. Pagka nalilesen nyo yung nutrition. So, mind what you eat, baka kulang sa nutrition yung kinakain. Madalas, kung puro kayo tinapay lang. May mga naglo-low carb, puro bread lang ang kinakain. Kukunti na yung mga 12 hours. If you are underweight, fasting up to 12 hours only. Okay? Okay. Hindi ma'am. Hello, Doc. Good afternoon. Mag-thank you muna ako sa nag-invite sa akin. Nag-send message sa akin sa Messenger. Sabi niya, tara. Sa Lagida, it's silang dalawa po. Nakasawa. Okay, thank you daw. Congratulations at nakasama po kayo. Doc, naglo-low na ako, pero palagi akong nadadapa. Meron pa akong, may nagko-consult sa aking doktor. Hindi ko na babanggitin kasi sidat siya sa social media. Kilala ko yan. Hindi ko na rin babanggitin. Ang ano niya kasi, Doc, parang everyday,
inaano niya ko, ito kakain mo, itong ano, ganyan. Walang interaction na ano. Sad to say, Doc, na-diagnose ako as sorry. Kaya yan. May Sige. Parkinson's ako, Doc. Okay. Bidira siguro ang may Parkinson's, di ba ba? Stressful yung buhay ko. Kilala ko ng mga kaibigan ko. Marami po akong negosyo. Pero, yun nga, nagkaroon ako ng Parkinson's. 1 year na kuminom ng La Vida. 3 times a week. Pero, nagpa-laboratory ako last week. Yung creatinine ko is okay naman. Pero yung cholesterol ko, Doc, is talagang tumaas. Kasi nung pag-uwi ng asawa kong si Tereden, pag nandito sila pakasyon, talagang hindi kami nagdetail, talagang kumakain. Kaya, Doc, ang tanong ko lang is, ang sabi kasi ng doktor na kausap ko, okay daw yung Parkinson's ko. Pero ang sabi naman ng neurologist ko is, lifetime na daw. Pero okay lang daw kasi sabi niya, huwag daw akong maging sad kasi parang diabetic din daw yan, hypertension na may ano. Pero 3 times a week, 3 times a week ako mayroon ba? Kaya may ganito ako. Kasi nakakalimutan ko daw kasi nagiging mayote na ako. Kaya meron akong ganyan. Dapat morning na yun ko na. Kung pag minsan nababalik ko, kaya Doc, ang tanong ko, maging okay ko ba yung Parkinson's mo? Okay. Kung sinabi sa iyo ng doktor mo na parang diabetes ang Parkinson's, gumagaling ba ang diabetes? Yes! Okay? Keto. Mas prepared ko sa mga Parkinson's. Or sa mga may seizure, no? Epilepsy, Doc, di ba? Epilepsy, yes. Ilang months, gano'n na ako kayo katagal na naglo-low carb? On and off daw, Doc. Oh! Yung T-step. Low carbon ba yan? Nakadaya ko, Doc. Kasi ngayon, aminin ko nag-selfie ako. Ayun! Oh, authentic. Ayun. So, low carb ngayon, bukas. High carb. Okay. So, Minsan low carb, madalas high carb. wag naman. Hindi ba pwede baliktad yun? So, ang sagot sa question mo kung gagaling ka will depend upon what you do or what you eat. Kung hindi nyo babaguhin, ang sagot dyan, no. Kasi may mga patient kami na next sa mga sa seizure, mga epilepsy, may studies naman yan, keto, na re-reduce yung mga seizure nila. And what more, kung sa sugar, sa diabetes nga dekada ng may diabetes, 20 years, 7 years nag-i-insulin, never niya na-imagine na matatanggalan siya na itong gamot. Never niya ma-imagine. Nasabi sa kanya forever na ang gamot na yun. And yet, bakit natanggal yung insulin? Bakit natanggal yung gamot mo? At bakit nagno-normal ang sugar mo? So be patient, positive, involve your family, tulungan ka. Kung hindi nila kaya mag-low carb, tulungan ka na lang nila. Ganun yung ano ko mas gusto ko pag nagpapakonsult, sama niyo yung family niyo. Lahat sila. Kung may mga tanong nila. Kasi sila yung tutulong sa inyo. Kung hindi nila kayo tutulungan, mga families nyo, anak, ako, or mga kapatid, kung hindi kayo tutulungan, mahihirapan kayo. So hard. Lalo na ngayon, susarap na mga pagkain, di ba? Ang gagaling ngayon ng mga gumawa ng mga pagkain, napakalalasa. Babalik-balikan mo. Kaya ang hirap maging healthy. No? So, if you want to improve, tutulungan ka namin. Enroll ka sa program. Very strict kami. Yes. Tutulungan namin. Step by step. Parang dance lesson. Gagaling ka sa sayo.
Speaking daw, sa enroll sa program, no, our former coachee, ito, may tatanong dito. Pero actually, kakagraduate lang yan pero mag-enroll daw ulit. Oh. Bakit ka mag-enroll ulit? Bakit? Okay ko yung sa coaching ni Doc. Saka therapy Doc. Doc, good afternoon. Yes, good afternoon. Ask ko lang po kung Yes. kasi sa situation namin na CKD5, ang dami pong bawal na pagkain na kahit po mga gulay o putas na pong bawal. So yung mga ang dami po kasing lumalabas ng mga keto and mga pang low carb na pagkain. Pwede po ba yun sa CKD5? Okay. Allow po na yung mga keto na nandun. Na nagtumasa ang grading sa napunta sa kape agapit eh. Oo. Pagka may mga hinihil pa tayo, okay? So, kung gusto mo mag-improve ka lalo, medyo hinay mo na. Eventually, pag nakita natin mga improvement, pili pa rin yung pwede nating kainin. Kasi, iba na pagka kidney disease eh. Diba? Ang ayaw natin mag-worsen ng kidney. So, doon muna tayo sa real foods. Sorry, sad to say, doon muna tayo mag-focus sa ating kidney health. Healing muna. Good afternoon po, Doc. Bali po yung nanay ko po is CKD stage 4 na po. Tapos mag-i-start pa lang kami ng low carb. Pero nung narinig ko po yung lecture niyo po is kailangan ko ng electrolytes which is need ng salt. Ang sabi po ng doctor na I know. parang low salt. Low salt diet. Yes, totoo naman. Kung high carb. Di ba sabi ko kanina, if you are into high carb, your kidney will absorb more salt. So, where salt is, water will follow, kaya nagmamanas kayo. Pagka nasa low carb kayo, tatanggalin niyo yung high carbs, processed food, sugary food, your kidney, kapantalan, will excrete more salt. Hindi pwedeng low salt yun. Mati-dehydrate naman kayo. Mapapansin mo yung sodium nyo, bagsak. So, paano ka maglo-low salt kung ang sodium nyo bagsak? Hindi. Kailangan may salt. Pero hindi naman ibig sabihin, pakadami, pampalasa. Tapos mag-electrolytes, naka-dilute naman yan sa 1 liter, and it's only 1/4 teaspoon. Okay? Okay, hindi na to. Huwag kayong matakot sa asin. Pag naglo-low carb. Matakot kayo sa asin kung puro chichirya, di ba? Puro asin yan. Puro high carbs, puro pansit, puro tinapay ang kinakain nyo. Doon kayo matakot sa asin. Kaya tama naman na low salt diet. Okay? Doc, good afternoon po. Hi. Ako po 9 years nang diabetic po. From 180, ngayon po ay 102. Pero sa loob po ng 10 years, ang gamot po is 1, 2, 3. Ngayon po, isa na lang. Congratulations! Normal po lahat. Ang ako ko lang po yung may protein ako, yun lang, yun ka lang po ang tipo nababa po. Ang tato ko lang kasi, hindi kasi naiintindihan yung mga pinag-usapan ng low carb. Ang gusto ko lang itanong, kailangan ko ba mag-low carb? Okay. Mataas pa sugar nyo? 5.5, that's With meds. with medication pa. Well, sa akin, yes. Kung gusto mong ma-address yung diabetes. Without low carb. Pero mga ganun, no? Kahit high carb ka, naglulus din ng weight, pero tingnan natin yung maintenance, hindi yan matatanggal. Kasi once na tinanggal yung maintenance, tataas ang sugar.
kung kung gusto niyo matanggal talaga yung mga medication, kasi, yun nga, once na tinanggal yung medication, yung nag-iisang medication nyo, and still you're eating high carbs, may tendency tumaas pala. Ngayon kung hindi tumaas, well and good. Saka doon sa pinagpala. May mga ganun. Kasi kahit pumayat na, no? And still diabetic, pagka hinayaan natin mataas pa rin ang sugar ninyo, may damage pa rin siya. Alam niyo mga ito yung kinakatakutan ko sa mga matataas ng sugar. Ang daming complication. Number 1, eyesight. Nanlalabo hanggang sa mabulag. Kahit payat ka. Pwede kang ma-stroke. Kahit normal ang BP. Pwede kang magkaroon ng heart attack. CKD, pwede rin. Yan yung mga complication. Ingatan ninyo na magkasugat. Kasi pwedeng within the day, nangitin, yung nasugat, amputation. Ay nako, mas takot ako sa mataas ang sugar. Kaya, you need to control your sugar hanggang sa matagal natin yung maintenance. Kasi kahit na may maintenance, tama rin naman may mga side effect ang mga medication. Kung kaya natin matanggal, much better. Okay? Last question na tayo dito sa likod. Ha? Good afternoon, Doc. Patient niyo po yung mother ko sa QC. Yes po. Last April 2005 po kami nagpa-check up sa inyo. 2025. This year? April. Po, CKD stage 5 po ang mother ko nung nagpunta kami sa inyo. So, nag-low carb po siya. How old po si Mate? 73. Uy. How is she? Okay na po siya ngayon. Wow! 640, creatinine niya down to 360. Wow! Congratulations! Opo. Tanong ko lang po. Madami yun. Kasi yung maintenance niya po is may insulin pa rin siya pero mababa na. Dati po 2014, ngayon po is 12.8 na lang. And then, diabetic po siya for 25 years. And then, yung sa cholesterol niya po, sa laboratory na... Ano na sugar niya ngayon? Ngayon po, pag morning Sa po, FBS, ano? Sa FBS po is nasa 100. So, normal na. So, Ang mga... HbA1c niya po is 5.5. Oh, gawin mo ng ano? Kung 12.8, pwede mo nang gawin 10.6. 10.6. Yung sa cholesterol niya po, kasi yung cholesterol niya mas mababa sa normal. Pwede pa po niyang natanggalin. Pati yung sa height po. Ang BP niya po kasi ngayon is lagi 90-60, 160. Ano pa yung maintenance sa high blood? Cardiac po. 6.5? 6.5 ml. Twice a day? Pinatanggal niya po yung morning. Sabi niya po sa evening na lang. Once a day na lang. Once a day na O lang. gawin yung every other day. Every other day. Yes. Yung cholesterol to, Out na. Ilang milligrams yan? 5. I think Out Five. na. out na rin po yung cholesterol. Ay, thank you po. Gusto ko rin po magpa-thank you sa inyo at kay Lord na hindi na dialysis ang partner. Ay! Thank you, Lord. Yan yung pinakatakutan. No? Lalo sa mga age elderly, ay, takot silang yung mag-undergo ng mga procedure. Feeling nila, hindi nila masusurvive. At saka, nagpipin po siya. Okay lang po, natural supplement. Okay lang po. Nagpipin din. Basta wala pong sugar, ha? Opo. All natural supplements, pang talagang lumalakas po yung katawan. Kasi talagang nanghina siya, yung nag-low carb siya, almost 2 months. Oh. Feeling niya, hindi niya kakayanin talaga. Kasi, hindi kayo nagpag-diet. Okay lang yan. Pero tingnan niyo yung improvement. Kung nagpagay po kayo, yung 2 months, mas lesser, 1 month lang or less, yung discomfort. May mga nako-correct kami dyan. But, very good, yan yung humps and bumps na sinasabi ko. Nalampasan niya eh. Imagine mo, 72 years old, o nalampasan niya yung mga
humps and bumps na journey ng low carb. Ngayon, anong fruits o kanyang ginawa? From 600 to 300 plus. Pagka nasa 300 ang creatinine, no need for dialysis. Thinking natin, pataas ang kreya, but now, kaya palang mapababa. Kung dapat ina-dialysis now, hindi na. Congratulations po kay May palakpakan natin. Inigilat lang ako.